Nagtataka ba kayo kung bakit merong mga online lending app dyan na grabe magpataw ng interest? Grabe in the sense na hindi lang siya 6% per annum ang interest. Diba? Meron pa nga dyan 100, umaabot pa ng 1,000. Yung recent na na-review lang natin na nasa around 2,000% yata yung interest rate per annum. Ang dami nagtatanong actually sa akin, bakit hinahayaan ni SEC yung mga ganitong kumpanya? Bakit nga ba? Well, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Come here to. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so SEC. So si SEC, siya yung nag-a-approve na maging isang ganap na corporation o entity ang isang business. So, tipong gusto mo mag-business, tapos kailangan mo siyang i-register mo yung company mo kay SEC. And then once na-approve na ni SEC na, okay, i-approve ko na yung company mo, so ganap na entity na yan, parang meron ng sariling buhay or sariling pagkakakilanlan yung isang kumpanya. Once na ma-approve ni SEC, separate na yung kumpanya sa mga tao. So parang ganon. So syempre, bago maging tao yan or bago maging entity yan, dumadaan yan sa mga requirements. So, mga gusto mag-open ng kumpanya, kunyari, in this sense, mga lending companies, mga credit companies, yan. So, kumpletuhin nila yung documents nila. So, syempre, lalagay nila doon yung mga kailangan, yung mga required na information. So, syempre, dahil mag-a-apply pa lang sila, they have the opportunity na i-present lahat ng information nila, lahat ng documents nila na tama. So, kunyari, ilalagay dun sa interest, lalagay nila 6% lang, di ba? Kasi nag-a-apply pa sila. Yan. So, kung mapapansin nyo, pupunta kayo sa SEC website, makikita nyo yung mga online lending apps doon na sinasabi na 6% lang yung interest rate, or iba, 9% lang, ganyan. Pero in real life, hindi naman talaga yun yung interest nila per annum. So, upon submission, sinasatisfy nila yung requirement ni SEC. So now, nakita ni SEC na okay, nagko-comply naman pala kayo sa lahat ng requirements, then you get the approval of SEC. Thus, created na yung isang online lending company. Pero, the implementation, doon nagkakaroon ng problema. So, once na entity na itong mga credit lending companies na to, pwede na nilang baguhin yung interest rate na pinapataw nila sa mga customer. And this is because hindi na i-implement ang usury law ng Pilipinas. Anong ibig kong sabihin na hindi na-implement and ano tong usury law? Usury law. So, no person or corporation shall directly or indirectly take or receive money or other property or real or personal or chooses in action a higher interest rate or greater sum or value including commission, premium, fines, and penalties for the loan or renewal thereof or forbearance of money, goods, or credit. Whereas, the interest rate, together with other monetary and credit policy instrument, performs a vital role in mobilizing domestic savings and attracting capital resources into preferred areas of investment. Whereas, the monetary authorities have recognized the need to amend the present usury law to allow for more flexible interest rate ceilings that would be more responsive to the requirements of the changing economic condition. Whereas, the availability of adequate capital resources is, among other factors, a decisive element in the achievement of the declared objective or accelerating the growth of the national economy. Anong ibig sabihin yan? Okay, so, ang usury law is created to set the limits ng interest rates natin. So, itong law natin, binigyan niya ng authority yung Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas to set the ceiling of interest rate. So before, makita talaga natin na nagpa-follow yung mga credit corporation, mga lending corporation sa 6% cap na interest rate. However, nag-decide yung Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tanggalin ang ceiling sa interest rate. So bakit? 'Di ba? Dahil yan sa iba't ibang economic condition. So, syempre, dahil 6% lang ang limit sa interest rate, medyo nag-hinder ito sa mga credit and lending companies to operate.
Di ba, sabi nga dito kanina, yung usury law is there to attract capital resources into preferred areas of investment. So meaning, ang cap ay 6%, wala masyadong na-entice na magpahiram dahil nga sa baba ang interest rate. So because of that kind of economic condition, tinanggal ni Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang cap or ang ceiling ng interest rate. So wala silang nilagay na cap on interest rate. Meron silang interest rate ay yung mga nasa bank. So kung mapapansin nyo talaga, mababa yung mga interest rate ng mga loans na ino-offer ng mga legit banks natin. Pero sa mga credit and lending companies, ang naging sistema dito is as long as yung nangungutang ay nag-a-agree dun sa terms and condition yung nagpapautang, then it's considered valid. Kaya kung mapapansin nyo sa mga news na nare-raid ganyan, hindi naman nare-raid dahil sa mataas ang interest rate ng pinapataw nila. Nare-raid sila dahil sa mal-collection practice. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung paraan kung paano sila mangolekta ng utang, doon sila natatarget. Pero kung sasabihin mo na dahil mataas ang interest rate nila, hindi siya valid reason. Dahil nga, ikaw as nangungutang ay nag-agree dun sa terms and condition nung nagpautang. So, yun pala ang reason kung bakit ang tataas ng mga interest rate ng ating mga online lending app. Kaya, ang masasuggest ko sa inyo is to make sure na mag-research muna kayo, pag-aralan yung mabuti yung terms and condition before kayo mag-agree sa mga online lending apps na yan. So sana nabigyan ko kayo ng additional information as to that question na bakit hinahayaan ni SEC na may mga ganyang company. Okay? So for our question of the day, what if binalik ang ceiling sa mga unsecured loans natin? Ano kayang advantage and disadvantage nito sa atin at saka sa economy natin? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag #RoadTo100K subs para sa chance nyo namang manalo sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100K subscriber milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Joe2 Cesar Barlin 680. Sabi niya, mas gusto ko nakikita personal ang product. Pa-shoutout po, Sir Pat. At Joe2 Cesar Barlin 680, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na ng problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!